Hello, hello, hello. Good morning. It's a day in my life, day 5. As always, dili dyan nato kalimtan ang pag-abri sa atong bintana aron makaginhawa po ng atong balayog panagsa. O pagkaman isudong ko sa atong panahon kay akong gilantaw og naa na bay init. Unya kay dili kaayo klaro mao ni adto ko sa gawas ug ako jud klaro ang atong panahon. Ug naklaro jud nako nga wala di ay kamo. Okay ra na, importante na ay Ginoo nga nagmahal kaayo nimo. Wow! Ug nibali ko sulod sa among balayog akong gikuha ang akong Bible, pens, and notebook para sa atong daily devotional. Tara, let's feed our soul with the Word of God. Mao jud nay pinaka-importante o sa atamo adto sa ato ang mga works, dapat nauna nato ang ato ang Ginoo. At least 5 to 10 minutes for a quiet time meditating the Word of God. And this is my rema for today. In 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. It's all about a call to a holy living. I always highlight the verses nga nakatouch jud sa ako ang kasing-kasing. Aron dili jud malimtan every time mo open ka sa imong Bible. And not just that, dapat naapo kay journal notebook aron ma-take note nato ang atong daily verses. Aron dili jud nato malimtan ang pulong sa Ginoo. And this is my application for today's meditation. In 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. After my devotional, nigawas ko sa among balay kay hinahinay na pong nangabot ang mga kaigsuunan para tiwason nila ang ilahang dagyaw karong adlaw. And I want you to meet Kuya Nobi ang ilahang tigmasa. Ana sila teknik para dili ra pod kayo hago ang ilahang pagdunol. Ingon anlion lang nila, isalay og birahon ra pod dito sa tagababa. O diba? Suwito kayo. Og isugo ko ni pastor nga ipalantaw ang oras kung sayo pa ba iluto og manok. Maotong ni approve ko og dali-dali dayon nilang giihaw ang manok. Ug bali pong pag-abdi ka na kaya runjo mo gol-gol sa liog sa manok. Namatay na ang manok, ilahadayon kining gihugasan samtang nagpaabot sila nga mubukal ang ininit nga ilapwa sa manok. Syempre nagpahuway usa sila og nangapi samtang nagpaabot. Sa wala madugay ni bukal na gyud ang ininit nga inog lapwas sa Bisaya nga manok. Anyway, shoutout diha sa tanang hilig og Bisayang manok. Ug ipaspasan na ni Kierunjo ang iyang trabaho kay gadagan na pod ang oras. And tada! And after maihaw ang manok, syempre dili jud kalimtan ni nga step, dapat siyang mahalo para ang mga gagmay nga balihibo mga sunog. Daghan kaayong mga ways sa pag-ihaw sa manok ug kaning amua lahi pod dagay ni sa inyo ha. Kaya ang amua among gigamitan og asin para mawala ang iyang lasmo. And now, let's proceed to the hiwa-hiwa portion. Ngano po dagay ning lami kayo nga mapagkaon, dugay kaayong trabahoon. Daghan kaayong proseso jud samot na ning manok. Pero sige ra importante lami ni siya kaayoon niya. Wala madugay na human na jud og hiwa-hiwa ang manok. And now let's proceed to the cooking portion. Ang klase nga luto nga among buhaton kay tinulang manok. Shoutout sa tanan nga magkaon og tinulang manok diha. Pagkahuman naluto na ang manok ug wala na ako na videohan ang finished product kay gipanggutom na gyud ang mga tawo kay nakakaon ming tanan 2:00 na gyud. Shoutout ni Hana ug ni Christine nga ni volunteer nga manghugas sila og plato. After sa paniudto, back to work na pod ang among mga buutan ug kusgan nga mga UFM. Gidalian jud ni nila karon kay karong adlaw moabot na pod ang among dugay ng ipangandoy nga mao ang atop sa among simbahan. Sulod sa 9 years, daghan jud kaayong mga kalisdanan ang naagian sa mga kaigsuunan pero maunay saad sa Ginoo sa Deuteronomy 8:16 that He sent hardships on you to test you so that in the end He could bless us with good things. And yes, tinuod yun. Kay sulod pod sa 9 years, daghan pod kaayong nindot og dagko kaayong butang ang gibuhat sa Ginoo sa proper San Miguel Foursquare Gospel Church. And this is it, our most awaited moment ang moabot ang atop nga dugay na kaayo namong gipangandoy. By the way, this roof is donated sa kauban na gyapon namo sa church nga karon tuwa na sila sa New Zealand gipahimutang sa Ginoo. A big thank you to Ate Lovely and Kuya Humphrey Abos sa kinasingkasing nga pag-donate og atop para sa simbahan.
Ang Ginoo magabalos ug daghan pang panalangin nga moabot sa inyuhang pamilya. Ingon ana gyud ka dato ang Ginoo. And grabe jud ka maayo ang Ginoo. Daghan kaayo siyag paagi nga matagbo ra gyud ang panginahanglanon para sa amo ang church building. Sa taas-taas nga panahon nga kami mag-antos nga mainitan, maulanan panahon sa among panimbahon. Finally, ay, salamat jud kaayo Lord sa katubagan sa among mga pag-ampo diha nimo. Ngiting tagumpay sa mga kaigsuonan diri sa proper San Miguel Foursquare Gospel Church. Grabe jud kaayo ang kalipay nga among nabati karon. And mao na ni ang hitsura sa among church building nga naanay atop. Layo pa pero layo na. That's it. Bye-bye.